Alam mo, totoo yung saying na it takes a village to create something magical. And I'm so happy na lahat ng mga queens dito sa Rampa willing talaga to help. Kasi syempre, hindi naman ako nag-drag full-time. The last na nag-makeup ako was M. Butterfly. So sila talaga yung mga tumutulong sa akin. You know, I got the best team. Eva Papaya, sila Venus Deluxe, sila talagang Precious Paula Nicole, Miss Chronicles. Yan ang mga tumutulong sa akin kung paano matatransform. Kung nakilala niya ako decades before, kasha to kagad. Swak na swak. Are you kasha. I'm ready. Hinga malalim. Parang yung bituka ko nandito yata. Umakyat yata yung bitok. Pero okay ako dito. Pero luwagan mo naman. So yun. So imagine, hirap mag-drag. Alam mo, promise parati ko sinasabi, diba, drag is an art form. And it really is. Like ngayon, you know, years ago when I was 50 kilos, walang problema, kayang-kaya. Pero ngayon, at I'm 60-something, almost 70 kilos. Pag tinatanong ako ng tao kung ilang taon na ako, parati ko sinasabi, wala pa akong 100. Ito naman, di ba? Hindi naman ako naglalay doon. So, if you want to know ano yung ginagawa, ito yung mga magic tricks ng mga magagaling na drag queen. Elmer's glue. Yan ang panglapat ng kilay ko. Ito yung mga magic tricks talaga. Kaya alam mo, to do drag is really an art. It's really an art. Hindi basta-basta akala nyo, pag nakita nyo, gano'n na sila. Promise. Ito si Mama Eva, ilang dekada na? 3 decades o 4? 3 decades of doing drag. Ilang looks na yung nagawa. Sa mga millennials and Gen Z na nanonood sa atin ngayon, if you're wondering who Eva Papaya is, ito siya. Yan! Si Eva Papaya. Now, kilala na natin kung sino siya. I did a play noong 2018 called M. Butterfly. I was a girl there, pero hindi siya drag na yung out of this world. So, if you're considering drag as a guy who wore makeup to look like a girl, siguro 2018, M. Butterfly. Pero yung drag na outrageous drag, I did a TV show with Joey Lamangan and Sharon Cuneta and Tita Fanny. 2016. Memories talagang umaano sa akin yung paano pine-prepare to. Of course, mahirap talaga ngayon kasi babaguhin nila talaga yung itsura natin. So, tingnan mo, pansinin niyo yung kilay ko. Ito yung totoong kilay ko. Mamaya siguro dito nila ilalagay yan. Sa taas. Sa 3rd floor. Kasi ngayon nasa 1st floor siya, di ba? So, ilalagay na sa 3rd floor yan. Tapos, pag kulang pa, papat nila yun ng powder para mag-set. Pag kulang pa, 3rd coating na naman. Ang important daw kasi is mag-flatten. Ito yung wig na gagamitin natin. Oo, yung mga old times natin dati. Paano nangyari ka mapapala? Si Mamo. Si Mamo pala nag-isip mo. Oo, kasi di ba may Eva na singer sa library? Minsan napadala sa racket ako. Akala ko yung singer. Ang hinahanap, si Eva singer, napadala ako sa Naga. So paano? Akala ko yung singer, Eva Papaya ako. Hindi, Eva singer, wala ako sa Naga. Pag kukunin sa mga baka sa racket, dinawin niyo yung pangalan. Oo. Ayan. Yun pala. At least alam natin kung saan ang galing yung pangalan Eva Papaya. Because, you know, I've known Eva Papaya for actually 3 decades. My stage name is Ching Ching Yamamoto. Bakit Ching Ching Yamamoto? Ewan ko ba? Lahat ng mga friends ko kasi yun ang tawag sa akin eh. You know, I don't really have a drag name. But then, kailangan daw nila gumawa ng art card. And syempre, mamaya, i-announce kung sino yung nag-drag. So, wala akong maisip. So, sabi ko, yung tawag na lang sa akin ng mga friends ko, pang-asar na Ching Ching Yamamoto. In fact, I did a movie noong 2000, I think 2010. I'm not sure about the year. With of course, the late and legendary Dolphy, along with Eric Kison and Epi Kison, called Markova. Uy, napanood. Ay, ang galing mo doon. Ako yung naka-girl doon. Isa ako doon sa mga na-rape. Ang galing niyo doon. Fairness kayo doon. So, yun, I don't know kung drag yun. Pero kasi, lalaki kami na nagpanggap na babae. This will be my wig mamaya. Thanks to Abigail. And 2 wig to or 3 yata. Pinagsama nila para magmukhang ano. Sabi sa it really takes a village. Pati sa buhok hindi lang isa. So talagang nagdagdag sila ng wigs para magmukhang malaking malaki. So alam mo naman, pagka-drag, larger than life, di ba? Ito yung tinatawag na big hair, don't care. Maganda yung tingnan nyo, look closely. May mga baby bangs pa yan
So, ganyan ka meticulous yung hair natin, which is si Abigail. So, nilagyan pa niya ng mga maliliit na bangs para pag sinuot mo, mukhang natural talaga na sa akin yung bangs. So, isipin nyo na lang, ito, ayan, ayan, ayan. Mamaya yan, the magic will happen later. Ngayon, wala pa. Kita mo, di ba yung buhok, si Abigail, yung mata, si Eva, yung contour, si Abigail, yung lips, si Rubia, yung legs ko naman, si Precious Paula. Talagang lahat sila nagtulong-tulong para mabuo. Si Ching Ching Yamamoto. Magbigyan ko isang trivia. When I was doing M Butterfly in the 90s, marami tayong quick change doon. So, ibig sabihin, pupunta ako on stage, may eksena, tapos lalabas ako, mabilis na change. Mabilis. Tapos wala pang 1 minute, kailangan lumabas na ako sa entablado na iba ang costume na. Tapos iba na rin ng stockings, iba na rin ng ganun. So, meron po sa teatro na tinatawag costume mistresses. Sila po yung mga nagtutulong sa mga costume. So, when I was doing that play, medyo nahirapan ako kasi dalawa lang yung tumutulong sa hair, costume, dalawa lang. Kailangan ko natutulong sa shoes tsaka sa medyas. So, nag-request ako sa production na para po umabot po ako sa paglabas ko sa in and out ko ng eksena, kailangan ko ng additional isa pang costume mistress. So, si Sir Tony Mabesa, the late great Tony Mabesa, one day, sabi niya, solve na yung problem mo. Meron nang tutulong sa'yo sa stockings mo tsaka sa mga sapatos. Kasi ang problem talaga, yung sa babang part dito, kaya na namin. Pero yung problem, yung habang binibisan ako, dapat may nagpapalit na ng sapatos ko. May dumating isang baguhan lang na medyo morena, maliit, medyo chubby. Tapos pinakilala sa akin. Sabi, RS, ito na yung tutulong sa'yo sa sapatos mo tsaka sa medyas mo. Her name is Eugene Domingo. Sabi ko, hi. Hindi pa siya artista noon, hindi pa siya komedyante. Wala. Fresh from ano pa lang talaga siya. Siya yung taga-ayos ko. Yun ang first foray ni Eugene sa teatro. Ngayon, kita mo, wala si Eugene. Eugene, asan ka ba? Ngayon, kailangan kita, tulungan mo ako dito. Alam mo, ito yung mga times na namimiss ko si Eugene Domingo. Eugene, alam ko international superstar ka na, pero tulungan mo naman ako dito sa stockings ko, please. Nananawagan po ako kung nanonood ka man, Eugene Domingo. What do you feel? Excited kasi ito, mati-take off ko na sa bucket list ko yung mag-drag performance. Nakagawa na ako ng iba as girl, pero monologue, comedy, or movie, or all that. Pero yung mag-perform as a drag performer or drag queen, first time ko gagawin to. Kaya guys, wish me all the best. Kinakabahan pa rin talaga ako, promise. Anong ine-expect mo pag labas mo sa stage mamaya? Wala. Alam mo, normally, even when I perform on stage, paglabas mo on stage, wala na. You shut down na. You become your own character and wala na. You just commit to everything. You try to own it. You try to commit to whatever you've gone out to do. So kung kinumit mo sarili mo to do that number, wala nang choice. Gawin mo na lang talaga full on. 6 years to since your last drag performance. Anong tumatakbo sa isip mo ngayon? 6 years. Ayan, mahirap pa rin talaga mag-drag kasi ipit lahat eh. Pero memories bumabalik. Lahat naaalala ko when I was in the 90s, when I was doing M Butterfly, when I was doing Live Age, when I was doing Sipak, when I was doing Markova, lahat bigla nagsisink in. Pero ito na yung culminating. Ito na yung last. Ayoko na mag-drag. After this, hayaan ko na lang sa Divine Divas lahat ng drag. Sila. After this song, 2 more songs, tapos tayo na. Kaya guys, enjoy the show. Habla. Divine Divas and Ching Ching Yamamoto, also known as R.S. Francisco. Hi! Everybody's welcome here sa Rampa. I hope you enjoy all your moments dito sa Rampa because
we made rampa para sa inyong lahat. So, kaya ako nakirampa na rin. Thank you so much! At first, I was afraid, but yan ang performance siya kanina, but hindi ko kasi alam eh. So, nabigla ako kanina na siya na pala yun, pero nung tinititigan ko, sinuzooming ko, sabi ko, si RS na yun. Siyempre, this is his baby. So, dapat talaga mag-perform siya at maging part siya ng performance. So, grabe, congratulations. Matagal na siyang performer eh. College pa lang, performer na yan. So, dapat dito talaga niya lalabas. At now, may platform na siya para hindi lang matulungan yung mga tao, pero malabas yung talent niya at makita na mas maraming tao. Hindi lang sa Pilipinas, pero sa buong mundo. So there you go! Nakita nyo na. Ngayon, pwede na ako gumalaw. Pwede na ako makichika sa inyo ng todo. Kasi kanina ang hirap gumalaw, di ba? Ang dami-dami nakaipit, dami-dami nakakabit. So hindi ako makagalaw. Pero ngayon, I'm me, as RS, as myself. Kaya nagpapasalamat ako na sinamahan nyo na naman ako sa isang buong gabi ng grand opening ng Rampa Drag Club. Kaya I'm so elated na hindi nyo ako pinapabayaan. Thank you so much. Sana nag-enjoy kayo sa lahat ng numbers the way I enjoyed performing for all of you guys also. Again, please, kung hindi pa po tayo nagsusubscribe or di ba? Kahit saan, wala kang choice. Subscribe na tayo, guys. Para umabot tayo kahit 100 subscribers. Masaya na ako doon, okay? Again, I'm RS. Thanking all of you guys. Maraming salamat. Till our next vlog again. Let's go!